na mabuhay bilang isang salamin at ulirang sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya ay magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P. Enes at Leti Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ang isa na namang kwento dito sa ating dula, Salamin ng Buhay. Bakit ganito ang lugar natin, Bano? Ay, bakit ba? Anong pinag-aalala mo? Kung may nangyari muling gulo diyan sa gilid ng dagat kahapon. Ay, anong magagawa natin? Hindi natin maiiwasan yan dahil may mga tulisan na nagnanakaw sa mga alaga natin. Pero paano kung sumalakay sila dito sa ating pook at pagkainkwentro sila sa mga sundalo na nasa detachment? Ay, Magpasalamat tayo dahil may na-deploy ditong mga sundalo na magbabantay sa atin. pero mahirap dahil nadadamay tayo sa kanilang inkwentro. Anong gagawin natin? Kailangan namang iwan natin ang bahay. Ay, saan naman tayo pupunta? Dito tayo naghahanap buhay. Naku, nakakatakot talaga. May awa ang Diyos. At alam kong aalis din ang mga tulisan dahil hindi titigil ang mga sundalo. Dalawa lang ang pwede nilang pagpilian. Ang umalis sila, o unti-unti silang maubos kung lalaban sila. Tama ang sinabi ni Itay Inay. Saan naman tayo pupunta? Hindi ko alam, pero mamamatay ako sa takot dito. Relax lang kayo, Inay. Wala kayong dapat alalahanin dahil may mga nakadistinong sundalo sa atin. Yan ang mas lalong kinatatakutan ko. Dahil paano, kung magkaroon sila ng enkwentro, madadamay tayo. Alam na mga sundalo na matadamay tayo. Kaya pinipilit nilang kung maaari ay hindi sila magka-enkwentro dito sa atin. Ay, paano ba naman ang ganito? Tinitingnan ng mga otoridad na malayo dito sa ating puro na mangyayaring anumang paghaharap nila. Naku, Inay, Itay, may enkwentro muli ang mga militar at mga tulisan. At siguradong doon sa tabing dagat. Ay, dito lang kayo sa bahay. Huwag kayong lalabas. At pupuntahan ko ang kalabaw na iniwan ko sa sakahan. Ay, huwag ka nang lumabas. Paano kung may maligaw na bala at matamaan ka?
Paano kung matamaan ng ligaw na bala ang kalabaw natin? Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kalabaw. Hayaan mo na yung kalabaw doon. Ay, kaya dito na lang tayo sa loob ng bahay. Huwag ka nang lumabas. Sige. Para tumigil na ang pag-aalala ninyo. Hindi na ako lalabas. Ay, para akong nabunutan ng tinik, inay. Tumigil na ang putukan. Kahit ako, anak, nawala ang kaba ako nang tumigil na ang laban. Ay, si Magno ang paparating, inay. At parang hinahawakan niya ang kanyang balikan. Ay, may tama yata si Magno, anak. Tulungan niyo ko. Ah, Tulungan niyo ko. may tama ka ng baril, Magno? Oo. Pero mabuti at balikat ko lang ang natamaan. Maraming salamat sa kabutihan mo, Marie. Kayo pa ang tumulong sa atin patungo dito sa center. At pati na rin sa mga kasama ko. At salamat dahil kayo ang nag-asikaso sa amin. Walang anuman, Magno. Kami dapat ang magpasalamat dahil binubuhos ninyo ang buhay ninyo para sa amin. Kayo na mga kasama mo. Hangarin kong makatulong sa ating bayan. Lalo sa papasigurado ng peace and order. Kaya ako naging isang sundalo. Muntik ka nang mamatay dahil sa tama mo. Mag-ingat ka sana, Magno. Oo, Marie. Oo pala. Pwede bang bumisita sa inyo mamayang gabi? Pwede naman. Bukas ang aming bahay sa kahit sino man na gustong bumisita sa simple naming tahanan. Ang lifestyle for Ang tahimik mo, Ay, si Marie ang iniisip ko. bakit ang anak mo? May problema ba? May sakit ba siya? Wala. Ay, kung gano'n, anong iniisip mo sa kanya? Ay, napansin ko, malapit siya kay Magno. Yan. Anong problema dyan? Alaga naman ang anak mo at binata naman si Magno. Oh, Sigurado ka bang pinatay ang si Magno? Hindi mo naman siya kakilala. Ay, Banong, baka magkamali ang anak natin dahil sobra niyang pagtitiwala sa taong yun. Ano ka mo? Bibisita si Magno mamayang gabi? Iyan ang sinabi niya, inay. Ay, nanliligaw ba sa iyo si Magno? Siguro. Ay, kung pwede lang, ayaw kong manligaw sa iyo si Magno. Kung ganon, palaging peligro na, kaakibat ang buhay ng taong yun. ay, huwag mong pigilan si Magno. Kung gusto niyang dalawin ng anak natin. Dahil binata si Magno, may nakausap akong kasamahan niya. Ay, Hindi ikaw ang pipili para sa kanya. Hayaan mo ang anak natin ang pipili sa gusto niyang maging boyfriend o maging asawa. Buhay niya yan. iniisip ko lang ang kinabukasan ng anak natin. Delikado ang buhay ng mga sundalo. Palagi silang sumasabak at kinakaharap nila ang mga kalaban ng gobyerno. Alam ko yan. Pero depende yan sa tadhana ng isang tao. Kahit anong trabaho mo, kung darating ang kamatayan, hindi natin matatakbuhan.
Mariana! Magandang oras sa'yo, Marie. Carlos, bakit? Anong sasabihin mo sa akin? Ay, bibisita sana ako sa'yo eh. Ha? Ay, Bidasa, ikaw pala. Pumasok ka. Dito kayo sa loob mag-usap. Salamat po. Sige, alika. Ikaw naman, anak. Ba't papasukin? Inay, mag-usap muna kayo ni Carlos at ipagpapatuloy ko muna yung mga labahin ko. Ano? Iwanan mo dito si Carlos. May ginagawa pa kasi ako, inay. Huwag na. Ako na ang gagawa dyan, Mari. Sige, dito ka. Mag-usap kayo ni Carlos. Kaya ng sinabi ko sa'yo, hayaan mo ang anak mo ang pumili. Mas gusto ko si Carlos. Dahil alam natin ang pagkatao niya. At hindi delikado ang trabaho niya. Ikaw lang naman. Alam ko yan. Pero paano kung walang nararamdaman si Marie sa kanya? Sabihin natin na si Carlos ang dapat na magiging asawa niya. Uulitin ko sa'yo. Hindi pwedeng tayo ang dumikta sa nararamdaman ng anak natin. Puso niya yan. Ay, hindi ko alam sa'yo. Pero hindi ako pabor kay Magno. Paano kung maagang mabalo? Dahil mamatay siya sa digmaan. O di, wala nang asawa si Mare. Ano? Paano na lang ang buhay niya kung ganon? Kung may anak na sila at mamamatay, paano ang buhay nilang mag-iina? Kung magkaroon man sila ng anak, Ay, hindi mo kasi ako maiintindihan. Pasensya ka na, Carlos. Pero kailangan kong sabihin ang totoong nararamdaman ko. May pag-asa pa ako. Sorry. Wala. Ano? Oo. Kaya sana, ibaling mo na sa ibang nararamdaman mo. May iba na bang napupusuan mo? Oo. Mayroon. Sino? Pasensya ka na. At hindi ko pa masasabi. Malalaman mo rin sa mga susunod na mga araw. Ano? Binasted mo si Carlos? Opo, inay. Dahil ayaw kong umasa siya. Lalo na't wala siyang mahihintay sa akin. Masipag si Carlos. Kahit na, inay. Hindi ang kasipagan niya ang basihan ko. Kung hindi, kung sino ang sinisigaw ng puso ko. Ano? Ang noise pollution ay ang hindi kinakailangang ingay na nagdudulot ng negatibong epekto sa mga tao at hayop. Ang mga puno ay kilalang nakakapag-absorb ng tunog, kaya makakatulong sa kapaligiran ang pagtatanim upang mabawasan ng noise pollution. Kabilang sa mga sanhi ng noise pollution ay ang ingay mula sa sasakyan, construction, manufacturing. Na siguro kung bakit kita binisita. Gusto kong malaman kung may pagbabago ba sa matagal kong panliligaw sa iyo, Marie. Magno. Mahal na mahal kita. Magno. Ang totoo lang, mahal din kita. Totoo, Marie? Tinatanggap ko ang pagmamahal mo. Salamat, Marie. Masayang masaya ako dahil tinanggap mo na ang pagmamahal ko. Sana ay hindi ako magsisisi at masasaktan sa huli. Hindi ko gagawin yan. Pangako. Ano? Sinagot mo na si Magno? Opo, inay. Nararamdaman ko.
At alam kong tapat ang pagmamahal niya sa akin. Sigurado ka ba na hindi ka magsisisi sa pagtanggap mo sa kanya? Sundalo yun! Hindi, inay. Dahil lubos kong mahal si Magno. Tita, huwag mo nang kontrahin ang anak mo. Tinanggap na niya si Magno dahil sabi nga niya, isang mahal niya. Palaging mangangamba si Marie kung yun ang mapapangasawa niya. Lalo na't palaging nangyayari ang enkwentro ng mga military at tulisan. May awa ang Diyos. Kaya wala kang dapat alalahanin. Hayaan mo si Mare kung si Magno ang gusto niya. Hindi ko alam pero hindi maalis ang pag-aalala ko. Ay, ano ka ba naman? May naituring na tadhana ang bawat tao. At ang may kapal lang ang may alam dyan. Kung hanggang saan ang buhay ng isang tao. Ha? Saan ka pupunta, Magno? At nag-uniforme ka eh, gabi na. Tinawagan ako ng opisyal namin sa pamamagitan ng radyo ko. May nangyari daw na gulo sa ibang kampo. Kailangan nilang tulong namin. Ano? Huwag ka nang pumunta. Huwag mo na sana akong pigilan. At bago tayo nagpakasal, alam mo naman na nasa serbisyo ako. Pero paano kung mapahamak ka? May awa ang Panginoon. Ipanalangin mo na lang ako dahil yan ang matibay kong proteksyon. At responsibilidad ko ito. Nangako ako na wala akong magagawa dahil responsibilidad ko ito. Kailangan naming sumunod sa utos bago kami magreklamo. Inay, Marie, bakit ka pumunta dito gabi na? Sinong kasama mong pumunta dito? Pasok ka, pasok. salamat, inay. Hinatid ako ni Magno dahil tumulong siya dyan sa kabilang kampo dahil may nangyayaring enkwentro. Ay, oo. Narinig namin ng tatay mo kanina ang mga putukan, pero tumigil naman na. Sana wala ng kalaban ng mga militar na kung saan kasama ang asawa ko. Ay, andyan na naman ang mga putukan. Ay, Diyos ko, ang asawa ko. Sana gabayan ninyo ito, Panginoon. Ay nako, huwag kang patalo sa pangamba mo. Anong magagawa natin kung hindi papatalo ang mga tulisan? Ay, ewan ko. Ang hirap yan. Pumunta doon si Magno para tumulong. Natural lang yan. Kailangan nilang magtulungan. Sobrang pag-aalala ng anak mo. Mabuti ka na. Kung hindi ganoon ang sitwasyon niya, buntis pa naman. Sa tingin ko, wala siyang dapat alalahanin. At isa pa, bago sila nagpakasal, alam na niya na isa itong sundalo. Ito na ang sinasabi ko noon pa. Kung bakit siya ang pinili niyang maging asawa. O ngayon, ano? Nag-aalala na siya. Marie, Magno, salamat at buhay ka. Salamat, Diyos ko. malaki na ang tiyan mo. Malapit ka ng mga anak. Oo. At kailangan ko nang mag-resign para lagi ka namin kasama. Ang anak mo, Pero, kailangan ako naman ang intindihin mo. Ayaw kong aalis ka. May nangyari na sa'yo. At lagi kong sinasabi,
Kailangan ka namin ang maging anak natin. Sige, Marie. Kung yan ang gusto mo. At kahit masakit, sige. Magre-resign ako. Gagawin ko para sa inyo. Sayang. Hindi natin nakausap ang pagpapaalaman kong opisyal. Dahil may pinuntahan sila na sabi ng kasama ko sa kampo. Sige. Kausapin natin sa susunod. Sige. Bilisan natin maglukan. Ang bag ng matanda. Kinukuha ng mga lalaking yan. Dapat ang lalaking yun, Magno. Tutulungan ko. Magtago ka doon sa punong yan. Diyan ka muna. Mag-ingat ka! Hoy! Bitawan niyo ang bag ng matanda! Huwag niyo ultapin! Huwag kang makialam! Magno, salamat at buhay ka. Akala ko, mawawala ka na sa buhay namin. Hindi ko pa huran. Kung may masamang nangyari sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Sa buhay namin ng anak natin. Ay, Marie anak. Andyan na si Dunya Juana na siyang rason ng pagkabaril sa asawa mo. Sinabi niya, siya raw ang bahala sa lahat ng gastusin dito sa ospital. Wala tayong problema dyan, Inay. Libre lahat ang babayaran dito sa ospital. Ay, Nakadesisyon na kami, Inay. Magre-retiro na si Magno bilang sundalo. Oo, Itay, Inay. Gusto kong makasama ang pamilya ko. Siguro, sapat na yung serbisyo ko sa bansang aking kinamulatan. mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng buhay. Mula sa panulat ni Philip Enes at sa direksyon, Letty Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center, Drama